Bago natin simulan ang part 10, nais ko munang magpasalamat ng taos-puso sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo sa ating YouTube channel. Sa mga nagustuhan ang ating video, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated sa mga susunod pang video na ating gagawin. Galit na tumingin ang binata at iniangat ang espada sa harap niya, at nagdesisyon na sana makatulong ang 4th level weapon na nakuha niya mula sa silver chest upang magbigay ng lakas at tulungan siyang labanan ang mga halimaw. Isang jackal ang dumuluhong sa laban at binuksan ang bibig. Naglaban sila sa mga guho. Iniiwasan ng binata ang atake sa mga pira-pirasong bato at itinulak ang mga malalaking bato, tumalon siya sa lupa. Bigla niyang napansin ang papalapit na sibat. Tumalon ang binata sa huling sandali, iniiwasan ang atake ng kalaban, at naisip na isa lamang ang ipinadala nilang lumaban dahil minamaliit siya. Ginamit ng binata ang talento ng frantic strength at tumaas ang bilis, lakas ng katawan, at kontrol sa apoy. Inalog niya ang apoy, lumilikha ng landas ng mga apoy, at nagdesisyon na ipakita sa kanila kung anong mangyayari sa mga nagmamalaking humamak sa kanya. Sa susunod na sandali, hinarang niya ang atake ng aso at nilapitan ang mga mandirigma na nanood ng kanyang galaw, nagtatalo kung kailangan bang tulungan ang kanilang nakatatandang kapatid. Mga kaalyado at sinabi na napatay na ng nakatatandang kapatid ang mga 10 tao, ngunit mukhang may mga problema siya. Isa sa mga jackal ang nagtaas ng kamay at tinanong kung hindi ba nila nakikita ang halata, dahil ang nakatatandang kapatid ay naglalaro lang sa lalaking ito. Nagpatuloy ang jackal sa paglaban sa binata, at napansin ng mga tao na sadyang hindi tinatamaan ng aso ang binata. Pinatulan ng binata ang atake sa mga paa ng jackal. Napansin ng mga sundalo na sadyang ipinapakita ng kanilang kaalyado ang mga kahinaan nito upang akalain ng kalaban na kaya niyang talunin ang binata. Sa susunod na sandali, ang pangil ng halimaw ay tumama sa mukha ng binata. Itinaas niya ang kanyang malabo na mata at napansin na bigla na lang nawala ang kalaban. Sinubukan niyang tumakas gamit ang pagtaas ng bilis, ngunit isang jackal ang umatake mula sa likod. Tinamaan siya ng beast at sinabi na may mga kakayahan siya, ngunit oras na para tapusin ito dahil wala na siyang maraming oras. Sinabi ng mga sundalo na malamang mahina ang binata. Binuka ng aso ang bibig at itinaas ang sibat. Sa susunod na sandali, isang kumikislap na blade ang tumagos sa dibdib ng aso. Iniulat ng sistema na matagumpay na napatay ng binata ang isang hellish soldier, kaya't nakatanggap siya ng 10 justice points at siya rin ang unang pumatay ng isang hellish soldier kaya nakatanggap siya ng 2 prestige points. Tiningnan ng mga jackal ang nangyari nang may inis. Tumayo ang binata mula sa lupa, iniabot ang kamay sa bangkay at sinabi na upang makaligtas sa mundong ito, hindi siya pwedeng mag-aksaya ng minuto o kahit segundo ng kanyang oras. Kinuha niya ang hawakan ng kanyang espada at idinagdag na ito ay pinalakas matapos matanggap ang talento ng pagpapalakas ng isipan kung saan kaya niyang kontrolin ang mga patay. Inilaan niya ang kanyang enerhiya sa Skull Token. Iniulat ng sistema na matagumpay na naganap ang Infinite Extraction, na nagresulta sa pagkakaroon niya ng ranggo ng Dark Manipulation. Pagkatapos nito, na-trigger ang Awakening sa Hellfire Act, dahilan upang umabot ang binata sa ikalawang level ng Judge. Nakakuha siya ng fragment ng Dark Seal. Tiningnan ito ng binata at sinabi na nag-ensayo siya ng matindi upang matutunan kung paano kontrolin ang sandata. Naalala niya kung paano siya nagmadaling dumaan sa mga puno habang nagsasanay ng mga atake. Kinaikit ng lalaki ang kanyang mga mata, umatake at nasaktan, at sinabi na pagkatapos ng daan-daang libong beses, sa wakas ay may natutunan siya. Ngumiti si Fang nang may mali siya at tinapos ang pangungusap, na nagsasabing natutunan niya ang teknik ng stealth killing.
Ipinakita ng mga jackals ang kanilang mga pangil at sinabi na nakakasuka ito at dapat siyang patayin agad. Isa sa kanila ang huminto sa mga kaalyado at sinabi na hindi pa ito ang tamang oras, dahil kakagawa lang niya ng mga kuko kahapon at hindi talaga niya nais na makipaglaban. Pagkatapos nito, iminungkahi niyang ang isa pa ang pumunta, dahil isang magandang pagkakataon ito para hasain ang kanilang mga kasanayan na dapat ipasa sa mga nakababatang sundalo. Nagsimula magmura ang mga sundalo sa isa't isa. Naisip ng binata na may mali, dahil ang layunin nila ay patayin siya, ngunit kumilos sila na parang walang nangyari. Pagkatapos ay naisip niya kung posible na hindi pala siya ang pumatay sa kanila. Bigla siyang lumingon at naisip na ang sistema ay inalerto na siya tungkol sa kamatayan ng kalaban, nang bigla niyang marinig ang tinig ng jackal na nagtanong kung hinahanap siya. Nakasabit ang beast sa ibabaw ng ulo ng bata at nagtipon ng isang naglalagablab na projectile sa kanyang bibig. Tumalon ang bayani pabalik mula sa malakas na beam at sa huling sandali, isang pagsabog ang kumulog sa gitna ng kagubatan. Hinawakan ng binata ang espada at humarap sa isang posisyon. Nilapitan siya ng mga sundalo at isa sa kanila ay lumingon sa kanyang nakatatandang kapatid at sinabi na ang kanyang pag-iingat ay naging mas masahol kaysa dati. Sumagot ang jackal na hindi pa sila nakakaranas ng tao sa matagal na panahon at kaya siya naging medyo pabaya. Sinabi ni Fang na hindi ito posible. Pinahid ng lobo ang laway mula sa kanyang bibig at tinanong kung sigurado siyang nakatanggap siya ng notification mula sa sistema ng kamatayan, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya buhay pa. Pagkatapos, sinabi niya na dapat ay ipinakita sa kanya ng Eye of True Sight ang kanilang mga pangalan. Kinagat ng bayani ang kanyang mga ngipin at iniisip ang tungkol sa kalaban na may kaalaman tungkol sa Eye of True Sight. Kinuha ng jackal ang sandata mula sa kanyang kaalyado at sinabi na sila ay mga sundalo ng impyerno, ibig sabihin, galing sila sa ilalim ng mundo. Ngunit bukod doon, sumabog sila ng enerhiya na nagsasabing, hindi sila maaaring patayin. Spit ang binata sa gilid at tinignan sila ng masama. Nakakunot ang noo, at sinabi ng may pagbabanta na sila ay isang pangkat lamang ng mga aso ng gwardya. Hindi niya maintindihan kung saan nanggaling ang kanilang kumpiyansa. Hinawakan niya ang naglalagablab na blade at nagmadaling umatake, na nagsasabing kung kaya niyang patayin ng minsan, kaya niya itong gawin ulit. Itinutok ng binata ang tatlong blades sa ulo ng kalaban. Panarid ng jackal ang kanyang atake. Kinagat ng binata ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Dumadaan ang mga agos ng hangin sa mga estatwa. Biglang napansin ng isa sa mga jackals ang pagsikat ng araw. Pumunta sila sa bukas na gate at tinawag ang kanyang nakatatandang kapatid na sumunod sa kanila. Inihagis ng jackal ang binata sa isang puno at sinabi na siya ay interesado sa lalaki. Kung ipinagkaloob ng tadhana, magkikita ulit sila. Pagkatapos nito, nagpaalam siya. Pinunasan ng bayani ang kanyang baba at nagdesisyon na mali niya na minamaliit ang mga nakakainis na jackal. Tumingin siya sa fragment ng seal sa kanyang kamay. Inalala ng sistema sa kanya na ang Lost Village ay konektado sa daan-daang libong Nubi villages, lumilitaw sa dilim ng gabi at nawawala sa liwanag ng araw. Sinabi ng binata na nauunawaan niya ito dahil nangangahulugan din ito na hanggat mayroong dark seal, may pagkakataon ang lahat na makapasok sa lugar na ito. At kapag siya ay naging mas malakas, tiyak niyang babalik siya at hahanapin ang jackal-headed na isa. Bigla niyang napansin ang isang bagay. Isang higanteng insekto ang sumabog mula sa lupa sa likod niya. Luminga ang binata at inactivate ang analysis skill. Iniulat ng sistema na ito ay isang level 12 sand centipede. Inatake siya ng bayani at napansin ang papalapit na mga insekto. Bumagsak siya sa isang batong kamay at sinabi na pagkatapos tumaas ang mga resources, nagsimulang mag-level up si Xuan ng mas mabilis kaysa sa inaasahan.
Biglang may isang maliwanag na liwanag na sumak sa ere. Iniulat ng sistema na ang lahat ng newbie villages ay kabilang sa isang rehiyon at inanunsyo na magsisimula ng magtayo ng koneksyon sa unang rehiyon. Pagkatapos, inianunsyo ang koneksyon sa Regional Communication Channel bilang resulta, ang Village 911 ay naging ika-47 na konektadong village. Ang lalaking nakasuot ng purple na damit ay binasag ang bato sa kanyang kamay. Sa mensahe na ang village ay nakakonekta, nag-usap ang mga tao sa chat. Inatake ng bayani ang bato gamit ang blade at hinati ito sa dalawang bahagi. Ang Newbie Village 477 ay pinilit na sumali sa Newbie Village 911 para sa Resource B, at ang unang makararating sa Level 8 ang mananalo sa pastahan. Nakakuha ang binata ng 240 experience points. Kinamot niya ang kanyang tainga habang tinitingnan ang notification na siya ay umabot na sa level 8 at nanalo ang kanyang village sa resource bet. Pagkatapos nito, naisip niya na kailangan na lang niyang patayin ang isang monster para makarating sa level 8 at manggahas pa silang hamunin siya. Napansin ng grupo ng blonde na ang kanilang aura ay naglalagablab at napagtanto nilang nanalo na ang lord nila, ngunit nagsisimula pa lang ang resource bet. Biglang narinig ang mga sigaw mula sa kagubatan na nagsasabing ang kanilang lord ay hindi kapani-paniwala ang lakas. Kasabay nito, sa Newcomer Village 446, isang grupo ng mga kalalakihan ang naglalakad-lakad sa disyerto, pinag-uusapan kung ano ang nangyayari. Naputol ang mga resources at nagsimula pa lang ang resource bet. Isang lalaki ang lumingon sa kanyang lord at sinabi na nawalan sila ng kalahating resources at maraming tao ang hindi makakalampas sa mga pagsubok. Si Amir ay kumagat ng mga ngipin at nagalit na sinabi na kasalanan nilang lahat ito dahil hindi nila maaaring pabayaan na maliitin sila. Kaya kailangan niyang maghiganti at magkokontak siya sa area channel at hihingi ng tulong mula sa mga kaalyado dahil galit din sila sa mga tao mula sa Dragon Country.